lahat po ng mga tao na tumakan sa buong sanlibutan, patuloy ang isang buong kagalakan na ihatid sa atin ng ating Panginoong Diyos ang dakila at banal niyang pagbati, buhat sa Espiritu Santo, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy na ipinapaalala sa ating lahat na narito ngayon tayo sa panahon ng katapusan ng sanlibutan. Ito ang panahon na ating gugugurin ang lahat ng ating buhay na maipaglingkod sa ating dakilang Diyos na lumikha sa ating lahat. Tayo, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion, ang nag-iisang bayan ng Panginoon na nakatala sa langit, nakatala sa aklat ng buhay, at nakatala sa bansa ng Pilipinas bilang isang non-profit organization na tatangi. Ito po ay hindi nasasaklawan ng iba't ibang uri ng pamamahala ng sino mang tao o ng sino mang uri ng organisasyon. Bagkus, iisa lamang po ang namamahala sa bayan ng Panginoon at iisa lamang po ang tumatayong guro at ministro ng banal na bundok ng Sion, at ito ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sa panahon po ng ating mga magulang, nagagalak ang Panginoon sapagkat narinig niya ang kanyang bayan na umaawit ng pagpupuri at pagpapasalamat sa kanyang dakilang pangalan. Na ngayon, sa panahon ng katapusan mga kapatid, nananabik ang Panginoon na patuloy na madinig sa atin ngayon ang patuloy nating pagpupuri at pagpapasalamat sa kanyang dakilang pangalan. At bago po tayo magpatuloy sa ating pag-awit, basahin po natin ang aklat ng mga awit, chapter 1, verse 1. Sinasabi po, mga kapatid at mga kaibigan, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilipa. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya ang banal na bundok ng Sion ay isang mapalad na bayan. Bakit po? Ang nag-iisa nating tagapayo mga kapatid at mga kaibigan ay walang iba kundi ang ating guro, ang ating Panginoong Jesucristo. At tayo'y lumalakad din sa iisang daan. Sa makatwibagay, ang Panginoong Jesucristo pa rin ang hinauwian sapagkat siya lamang ang daan na ating kinikilala patungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayo po ay hindi nakaupo sa upuan ng mga manglilibak. Bakit po mga kapatid at mga kaibigan? Kaya ang banal na bundok ng Sion ay mapalad. Bakit? Tayo po ay nakaupo sa katwiran ng ating Panginoong Diyos na kung saan ang lahat ng nananahan sa buong sanlibutan ay dito hahatulan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya mapalad ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. At ang pangalan ng bayan, walang iba mga kapatid at mga kaibigan, kundi ang kanyang iglesia ng banal na bundok ng Sion. Amen po mga kapatid. Kaya Amen. patuloy tayong magsiawit, patuloy nating ipakilala sa buong mundo ang nag-iisang bayan na hinirang ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Patuloy nating awitin mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasagdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatahan, magpakailan pa man, sapagkat kanyang inibig na daong pahingahan, nilagay niya ang haring pinagsasaliran sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba. Inaawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat.
naunawa at binigay ang pangalan ng kanyang dalisay at banal na bayan. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed thy life from distractions, who healed all thy diseases, who forgive all thine iniquities, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, Thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Thou art clothed with honor and majesty. Thou art clothed with honor and majesty. Patuloy nating alalahanin ang dakila nating Panginoon, ang Hari ng mga hari. Great and marvelous are thy words. Patuloy nating awitin, mga kapatid. Great and marvelous are thy words, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy words, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama na puspos ng pag-ibig, na patuloy na naghahasik ng kapayapaan sa buong sanlibutan, ang nag-iisang Diyos na tunay na aming nakilala sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo.
Patuloy kami, Panginoon, na may buong kagalakan ng aming mga puso na nagtataas ng pagpupuri at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Amen. Salamat, Panginoon, sa isang dakila at banal na pagkakataon na patuloy na maihasik ang iyong katwiran sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na itinatayo mo upang maging dalisay na kasantapan upang ang lahat ng mga bagay na naayon sa iyong kalooban ay madinig na ng lahat ng mga tao na tumatahan sa buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, ang buong naming paglalagak ng pagtitiwala ay sumayin lahat at patuloy na ang lahat ng mga bagay ay ipinapamagitan namin sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen! 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 Napakadakilang araw po ng aming ipinararating na pagbati sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga participants ng Panginoong Jesucristo, sa lahat ng mga believers. Binabati po namin kayong lahat ng kapayapaan ay sumating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus, na sa panahon ng kawakasan ang lahat ng mga may pandinig ay makinig at unawain nating mabuti yung ating napapakinggan, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Amen. Iniimbitahan po tayong lahat upang mag-alay ng paniniwala at mabuhay na tayo ng may paniniwala na mga saksi tayo at nagpapatotoo sa lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari yung sinabi at pinatotohanan ng mga banal na apostol ng Kordero, ang katunayan ng patotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen. Maliwanag po ba sa atin Amen. na ang mission sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, sa silangan, kanluran, timog at hilaga, Book of Acts chapter 28 verse 31, ang nakalagay po ron, ipapangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen. Itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Nasa ilalim po ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng mga bagay na itinuturo na ipinapahayag sa social media. Kaya po tayo ay iniimbitahan lahat upang makinig. Unawain mabuti yung napapakinggan sa social media, na transparent po ito sa social media. Sang-ayon po ba tayo? Amen. Wala pong bayad dito, hindi po kayo dapat mag-alala. Ngayon, pakikuha natin yung Bible natin sa ating mga tahanan. Ang gamit naming Bible Diglot King James Version International. Pakisubaybayan nyo po kami. Pakibuksan natin yung Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. Basahin natin yung mission o yung layunin ng ating Panginoong Jesucristo. Doon sa napapakinggan nyo na pinapangaral nakapaloob yung layunin ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga bagay na itinuturo na paniniwalaan natin. Ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng lahat ng mga hula ng mga banal na propeta. Sinaksihan ng mga banal na apostol ang katotohanan ng nangyari. Natupad po yung hula. Amen po ba? Amen. So nakapaloob tayo sa mission. Nakapaloob tayo sa layunin ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan po ng bawat tao, mga kalalakihan at kababaihan, paniniwala. Amen po ba? Amen. Hindi tayo pinagtatayo ng utang bato o building para doon tayo magkita-kita at doon tayo sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kundi ang pagsamba po sa Espiritu at katotohanan ay paniniwala. Nakakapi po natin. Nakakapi po ba natin? Amen. Paniniwala ang maghahatid sa atin sa kaligtasan. At tayo naman mag-a-apply ng paniniwala na magpapatotoo sa lahat na sinabi sa mga banal na propeta, na nangyari yung sinabi sa mga banal na propeta at sinaksihan ng mga banal na apostol ng Kordero, ang katunayan na nangyari yung hula, paniniwalaan natin yung
Sinaksihan ng mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. At tayo naman kaya iniimbitahan tayo nasa ilalim na nasumpa ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya tayo iniimbitahan para tayo linisin sa maruming lakad ng paniniwala natin sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. May magsasabi po ba sa atin na tayo malinis na? Di ho ba't iisa lang ang isinugo na paniniwalaan natin? Ang Panginoong Jesucristo. Di ho ba't siya lang ang lilinis ng maruming lakad ng paniniwala natin na tayo ngayon na pandemya ng maruming lakad ng paniniwalang lahat. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Kaya pagdating sa Hebrews chapter 1, pakibasa po natin yung Hebrews. Puntahan po natin yung aklat ng Hebreo. Ano po nakalagay doon sa aklat ng Hebreo? Chapter 1. Pakibasa nga po natin. Ang Diyos na nagsalita noong unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Sino ho yung nagsalita noong unang panahon? Ang Panginoon Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Kaya po yung naririnig nyo, may hula ng banal na propeta ang pagsasaliksik at pagsisiyasat nung ipinapahayag sa social media. Amen po ba? Amen. Nangyari yung pinapahayag sa social media hula. Sinaksihan ng 12 apostol ng Kordero. Maliwanag po ba? Yung pinagsasaligan ng paniniwala natin merong sumaksi doon sa pinagsasaligang hula ng mga banal na propeta. So maliwanag na ang lahat ng iniimbitahan na nililinis sa maruming lakad ng paniniwala, meron tayong tanda na paniniwalaan upang makatyak tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Maliwanag po ba? Amen. Naunawaan na po ba natin? Nagsalita ang Panginoon Diyos ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Kung hindi po isinugay buktong na anak, magkakaroon kaya tayo ng katiyakan sa kaligtasan? Wala po, ano. So magpasalamat tayo ngayon sa Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. At dito ho, sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, transparent through social media, dito lang ho inilagay ang tanda na paniniwalaan natin sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na nagsasalita ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo na kanyang bugtong na anak na isinugo sa sanlibutan upang linisin tayo sa maruming lakad ng paniniwala natin, upang iharap tayo na walang dungis at kapintasan. Saan tayo iharap na walang dungis at kapintasan? Sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Dahil alam naman natin bilang tao na talagang tayo marumi tayo bilang tao Sino na nga maglilinis sa atin pagdating sa paniniwala? Ang Panginoon Diyos na nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. O di lahat ng maniniwala sa Panginoong Jesucristo
Nilalang niya tayong katulad niya, kaya bunga tayo sa pagkapanganay. Nakatala sa langit ang paniniwala ng bunga sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kung paano tayo isilang sa paniniwala ng ating Panginoong Jesucristo? Naunawaan po ba natin kung paano tayo linisin sa maruming lakad ng paniniwala natin upang ihanda na tayo sa paniniwala na walang dungis at kapintasan? Naunawaan na po ba natin kung paano tayo magiging lahi at angkan ng Panginoong Jesucristo sa pagbabagong lahi, sa espiritual na pagbabagong lahi, hindi sa pisikal. Dahil nasa pisikal na tayo i-apply natin itong paniniwala upang maging angkan at lahi tayo ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi Naunawaan po ba natin na talagang masama na ang takbo ng buong sanlibutan? Marami nang ipinakikita mga kalamidad na umiikot sa lahat ng bahagi ng silangan, kanluran, timog at hilaga. Nakikita niyo po ba yung wildfire sa Amerika? Yung nangyayari sa mga baha. Naunawaan po ba natin yung Pakistan? Nung bahain, grabing baha. Sa iba't ibang dako, lumilindol, nagkakalindol, nagkakagutom, nagkakasakit ang mga tao. Yan hubay hindi pababala o mga tanda sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Di ba yan ang mga tanda na ibinigay sa atin? Na makikita natin sa langit, sa lupa, at sa lahat ng panig ng silong ng mga langit, sa silangan, kanluran, timog at hilaga. So maliwanag sa sikat ng araw na nasa panahon na tayo ng katapusan. Kaya tayo iniimbitahan upang ihanda na tayo sa buhay na walang hanggan. Dahil nasa pamamagitan ni Jesucristo na lang ang nalalabing pag-asa nating lahat. Amen po ba? Amen. Dumarating ang sakit, dumarating ang tagutom, ang kahirapan, nagkakalito ang mga tao. Nababagabag na ang mga tao sa matinding kahirapan. Maliwanag ho ba, iniimbitahan tayo ng Panginoong Jesucristo. Nagsalita ngayon ng Panginoon Diyos ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na kanyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan. O hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na nag-iimbita sa atin siya nagtayo ng maluwalhating iglesia na ipinaganda niya ng tahanan sa langit. Ano pangalan ng mga iniimbitahan na gaganap? At tutuparin natin at tatalima tayo sa hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol ng Kordero ang patotoo na saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Maliwanag po ba? Amen. Maliwanag po ba doon sa mga tatalima at tutupad na saksi sa pagkabuhay na maguli na tayo ang itinayong kaharian, tayo ang nilalang nakawangis ng ating tagapagligtas na bunga sa pagkapanganay na nakatala sa langit ang pagpupulong natin. Inaalala natin yung sacrifice on the cross, yung kamatayan, inilibing 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. Sa ikatlong araw, binuhay na maguli, pinatunayan sa lahat ng may buhay sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Nangyari po yan. Kaya po, ang may pandinig, makinig na mabuti, unawain nating mabuti. Dito na lang nakasalalay ang pag-asa nating lahat sa paniniwala Alam niyo ba, pagparito ng ating tagapagligtas, talagang maraming ipinakikita mga tanda at kababalagan nangyayari sa langit Ang mga kalamidad umiikot na sa maraming mga bansa. Amen po ba? Amen. Alam niyo, doon sa mga nakakarinig hindi na namin magiging dahilan ito Bakit po? Unawain na po natin mabuti. Dahil mangyayari yung sinabi sa mga banal na propeta na eto na yung trumpeta na hinihipan sa iglesia ng bundok ng Sayon. Joel chapter 2 verse 1. Hipan ninyo ang pakakak sa Sayon. Magpatunog ng hudyat sa aking banal na bundok.
Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoong Jesucristo ay malapit nang dumating. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya may pandinig, makinig ng mabuti, unawain na natin mabuti. Alam nyo, ito yung John 3:16 eh. Ipinapahayag na yung walang hanggang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga may pandinig eh. Paniwalaan na natin yung bugtong na anak na siyang magbibigay sa atin ng comfort o kapanatagan at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Sabi ng ating tagapagligtas ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi mapapahiya sa muli niyang pagparito. Ipabuhay natin itong katuwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Amen po ba? Amen. Kaya po pinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na walang bayad eh. Saan ipinapangaral ito ngayon? Sa iglesia ng banal na bundok ng Zion, natupad po dito sa bansang Pilipinas. Sa pulo ng mga dagat, dito luluwalhatiin ng Diyos ng ating mga ninuno, ni Pater Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Luluwalhatiin siya ng mga iniimbitahan na maniniwala sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. O dito natupad sa pulo ng mga dagat, sa silangan, sa bansa ng Pilipinas, sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan City. Amen po ba? Amen. Kaya po lahat ng nakakarinig ng paghahayag ng katotohanan ng hula ng mga banal na propeta na sinisiyasat at inihahayag na walang bayad, na mayroong patotoo yung nangangaral na saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus, lantaran na hong ipinapahayag at ipinaghihiyawan sa social media na walang bayad eh. Amen po ba? Amen. At hindi na magtuturo yung kanyang kababayan sa kanyang kababayan na sabihin kilalanin natin ang Panginoon eh. Kundi makikilala ng lahat ng may pandinig ang Panginoong Jesucristo na siya lang naman ang merong kasaysayan na nangyari yan na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na nagsalita ang Panginoon Diyos ngayon sa pamamagitan ng ating tagapagligtas? Kaya po lahat ng may pandinig, bulay-bulayin na natin ito. Huwag niyo po itong tatalikuran. Huwag po natin itong sasadyain na tuksuhin na huwag tumalima. Amen po ba? Amen. Kaya po dumarating na ang mga kalamidad, dumarating ang mga salot, dumarating ang mga iba't ibang uri ng mga sakit hanggang sa manipol at tao. Eh ito ho, dito ho nakapaloob ang pag-asa nating lahat ngayon sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong gawa, at buong kaluluwa. Sa papanong paraan po natin maiibig ang Panginoon Diyos na Espiritu siya, hindi natin nakikita. Eto ho, nagsalita na eh. Ay nagsalita sa atin sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita na kanyang kapangyarihan ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitakasan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin sa lahat ng mga nakakarinig? Kaya wag natin tatalikuran ito. Wag natin tutuksoy ng Panginoon Diyos ngayon. Amen po ba? Kaya sabi ko sa inyong lahat, on the air sa social media to, walang bayad. At wala naman tayong magiging dahilan ngayon dito na hindi natin narinig ito. So, iginawa tayo ng mabuting patotoo upang wala tayong maging dahilan. Ano po? At siya lang naman ang may kapangyarihan luminis ng kasalanan natin. Ano? At ang kasalanan nilinisin sa atin eh. Na-affected tayo ng pasimulang aral, buhat sa pasimula hanggang sa kawakasan. Maliwanag po ba yung paglilinis? Yung doktrina ng bautismo, paglilinis ng paniniwala eh. Dahil since birth, buhat sa pasimula, nadaya ni Satan na si Eve. At si Eva ang naging ina ng lahat ng lahi ng mga tao hanggang kawakasan.
Kaya sino ang makapagmamalaki na malinis tayo ngayon? Kundi ang lilinis sa maruming lakad ng paniniwala natin eh. Nagsalita ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na si Yesu Cristo ngayon. Amen po ba? Amen. Kapatid at kaibigan, gusto mo malinis sa maruming lakad ng paniniwala? Come and follow. Paniwalaan natin, tumalima tayo ngayon sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang patotoo na nangyari. Yun ho mga banal na apostol ng Kordero, nagpatotoo silang lahat eh. Nahayag ang patotoo sa mga banal na apostol ng Kordero. Naunawaan natin na nagsalita ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo ngayon. Palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Tignan nyo, dahil sa pamamagitan ng Hesus Kristo, doon lang lilinis ang maruming lakad ng paniniwala natin sa mundo eh. Amen po ba? O sino ang nag-preparation ng paniniwala? Di ba't ang Panginoon Diyos na nagsalita na sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay? Kung ang ating tagapagligtas, ang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, so tayo yung tagapagmana ng lahat ng mga bagay na tatalima at magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating iisang Diyos na tunay na si Hesus Kristo. Amen po ba? Amen. Pinapakaliwanag. So ano sabi ng ating tagapagligtas? Ang sumampalataya sa Panginoong Hesus Kristo, ang maniwala at tumanima, hindi mapapahiya eh. Kung saan siya naroroon, doroon tayo, mararating natin yung finishing line ng paniniwala nating lahat. O ano pangalan nung itinalaga na bagamat maraming sangkap na magkakapatid sa iisang katawan? Ano pangalan nung iisang katawan na itinalaga, na ipinaganda ng tahanan sa langit? Iglesia ng banal na bundok ng Sion na dinasa niya at pinili niya na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Ang ginawang tahanan yung mga listeners na nakakarinig ng patotoo na ipinapangaral sa social media na saksi sa pagkabuhay na maguli yung nangangaral. Mananahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip ng bawat listeners na nakakarinig, natatalima at tutuparin yung katwiran ng patotoo. Ikabubuhay yung katwiran ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Mananahan sa puso't isip natin yung katwiran ng ating tagapagligtas. Hindi nawawali sa labi natin yung katwiran ng paniniwala natin. Nahayag sa puso't isip natin, ipinangaral sa social media na walang bayan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na yung gumaganap ng katwiran ng patotooang itinayong kaharian ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala, bunga sa pagkapanganay, inassembly ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala, ipinaganda ng tahanan sa langit, itinala sa langit, yung mga iniimbitahan na tumatalima sa Panginoong Jesucristo na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa atin? Kaya huwag natin sasadyain itong naririnig nyo sa social media. Amen po ba? Nangyari po itong ipinapahayag sa social media. Ipinapahayag po ito na walang bayad upang wala tayong maging dahilan lahat. Kaya ipinakikita na yung mga kalamidad na nangyayari. Umiikot na ang kalamidad sa buong mundo eh. Amen po ba? Amen. Ginigising na tayo mga nakatulog tayo sa paniniwala. Iminumulat na tayo sa paniniwalang lahat. Natawaan po ba natin na kung saan naroroon yung ating tagapagligtas sinabi niya na ako ang daan at katotohanan at buhay. Walang makakarating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya yung hindi kumikilala sa bugtong na anak na saksi sa pagkabuhay na maguli, hindi kikilalanin ng Panginoong Jesucristo pagdating sa langit. Amen po ba? Amen. Espiritu po ang larawan ng ating tagapagligtas, nahayag sa ikatlong araw. Nahayag ang kanyang larawan. Kaya nga ito yung mystery, palibhasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos.
Naunawaan po natin, sinag. Palibhasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian. Ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Amen po ba? Amen. Ayan o, palibhasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian na tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. O, di ano larawan ng Diyos natin? Espiritu, buhat sa pasimula. O, ang Panginoong Jesucristo ang sinag at larawan ng Diyos na hindi natin nakikita. Nahayag ang larawan ng pagka-Diyos ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo nung isubo ang buktong na anak. Kaya tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. At sa pagkabuhay na maguli, na pinaniniwalaan natin, haharap tayo ng subok sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Nakukuha po ba natin yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo? At naunawaan po natin. Ano po sabi doon sa sulat ni Apostol Pablo kay kapatid na Timoteo? Manggagawa po itong si kapatid na Timoteo. Ano po nakalagay? Huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ano ho sulat ni Apostol Pablo kay kapatid na Timoteo? Kung hindi ho ba nagsalita ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan, kung hindi ho ba nagsalita ang Panginoon Diyos dito sa madilim na sanlibutan, makikilala natin yung larawan ng pagka-Diyos niya. Mga kapatid at kaibigan, kaya tinatanong ko kayo para mamunan tayo sa katotohanan at nang makatakas na tayo sa mga huwad na paniniwala. Naku, lumitaw na ho ang napakaraming huwad na paniniwala at huwad na mga ngaral. Ginamit na pakinabang ang banal na kasulatan sa hindi pagkaunawa ng marami. Pananagutan natin ito sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Alam niyo ba, wag natin sabihin malakas tayo ngayon, maganda ang buhay natin ngayon. Sa isang mata lang, nawawala ang tao Amen po ba? Amen. Kaya ho, buong lakas na ipinaghihiyaw sa social media itong katotohanan ay nagsalita sa atin sa huling araw na ito, ayon sa huling araw na ito, sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga. Tignan nyo ho, ang tagapagligtas natin ang talagang itinalaga na tagapagmano ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan, palibhasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Amen po ba tayo? Mga kapatid at kaibigan, gising! Huwag natin pababayaan yung tinig ng pakakak na naririnig natin na inihahayag sa social media na transparent all over the nation, nationwide, worldwide, na hindi tuparin. Ano po? Nako, napaka-panganib nitong last days. Kaya muling itinatayo ang lahat ng kalipunan ng mga mananampalataya dahil talagang paparito ang ating tagapagligtas at babalikan yung mga iniimbitahan na mabubuhay ng may pananampalataya. Amen po ba tayo dyan? Amen. Naunawaan natin yung may katiyakan ng lakad ng paniniwala nung kahariang itinayo sa paniniwala na nag-iintay na sa muli niyang pagparito. Na mga may selyo ng patotoo sa mga puso't pag-iisip, hayag na hayag sa labi, on the air, sa social media, in the seventh continent, all over the nations. Saan mo ba mananahan ng kordero? Doon sa mga iniimbitahang gaganap Saan tatahan ng kordero ang katwiran ng ating tagapagligtas?
sa mga iniimbitahan sa kasadang magaganap, sa mga iniimbitahan sa huling hapunang magaganap. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya ho, pinaghihiyawan sa social media itong katotohanan eh. Naunawaan po ba natin? Nakilala niyo ba yung nangangaral? Sertipikado ng ating tagapagligtas eh. Utilsado. Sinelyohan ang patotoo sa kanyang puso't pag-iisip. Hayag na hayag sa labi na ipinapahayag yung testimony sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung sulat, yung written ni Apostol Pablo kay kapatid na Timoteo? Ano sabi dito? Huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kanyang kapangyarihan. Nakilala niyo yung nangangaral, nasa ilalim ng kapigatian, nasa ilalim ng kabagabagan. Ano sulat dito ni Apostol Pablo? Huwag mo kang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos na siyang sa atin ay nagligtas sa atin. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Naunawaan po ba natin kung paano humirang ang Panginoong Jesucristo? Maliwanag na maliwanag yung sulat ni Apostol Pablo kay kapatid na Timoteo. Amen po ba? Amen. Na siyang sa atin ay nagligtas, sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa. Tama po ba? Amen. Hindi sa ating mga gawa. Dahil nagsalita ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas na napapakinggan natin ngayon, paniniwalaan natin ngayon, dumadalaw ang Panginoon Diyos sa madilim na dako ng sanlibutan, nadidinig niyo yung tinig niya, kaya huwag niyo pong tutoksuhin ito. Itong nahahayag sa iglesia ng bundok ng Sayon. Pagkakataon na natin upang magkaroon tayo ng katiyakan na tayong lahat ay maging tagapagmana ng kanyang pangako. Ipamumuhay na po natin itong naririnig natin sa social media na lantaran, boldness na inihahayag ang katotohanan sa social media na walang bayan. At wala tayong magiging dahilan dahil itong ipinapahayag sa social media, nangyari yung hula at sinaksihan at pinatutuhanan at pinagtibay ng mga banal na apostol ang katubaran ng hula ng mga banal na propeta. Recorded sa banal na kasulatan ang mga banal na apostol at recorded sa langit. Sila yung 144,000 na niluluklukan ng kordero. At tayo naman yung mga nalalabing remnant na binabaka ni Satanas ngayon. Amen po ba? Amen. Binabata tayo ni Satanas. Ako'y nagagalak sa maraming pagsubok kong nararanasan. Pati pamilya ko, niyayanig eh. Ang buong pamilya ng Panginoong Jesucristo, ang banal na bundok ng Sayon na anak niya sa pangako. Pero huwag kayong matakot. Lakasan natin ang ating loob na pagtagumpayan ng ating tagapagligtas yung lahat ng ginawa niya dito sa madilim na dako ng sanlibutan upang i-restore yung kanyang banal na bayan na sariling pag-aari. Dahil ang karangalan na darating sa iglesia ng bundok ng Sayon di malilit na karangalan. Una-una, hindi tayo kilala. Sampalatayan na natin ang Panginoong Jesucristo magpapakilala sa iglesia ng bundok ng Sayon all over the nation and the seventh continent, transparent sa social media. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi naman tayo pinapupunta sa mga building na nakatayo. Wala naman siya doon sa mga building na nakatayo. Amen po ba? Maririnig ka natin yung tinig hihipan yung pakakak ipapangaral yung mabuting balita ng kaligtasan sa iglesia ng bundok ng Sayon. Ang hatid-hatid kapayapaan at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa na kung paparito na yung ating tagapagligtas sa iglesia ng bundok ng Sayon makikita natin siya ng mukhaan.
Book of Isaiah, chapter 52, verse 7 and 8. Naunawaan po natin yung hula ni Propeta Isaias, yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, nangyayari sa atin ngayon eh. Amen po ba? Amen. At yung hula nangyayari na sa atin ngayon sa Iglesia ng Bundok ng Sayon. Panahon na ng kapigatian at kabagabagan ngayon eh. O di naka-updated tayo doon sa hula ng mga banal na propeta. Sa pagpupulong natin na meron tayong patotoo na pinaniniwalaan na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Tayo katubaran ng hula ng mga banal na propeta, updated tayo sa hula ng mga banal na propeta na tayo ang may mga selyo ng patotoo na pinaniniwalaan na ipinapahayag sa social media. Amen po ba? So ano, pangalan ng kaharian at gumaganap at tumatalima sa katwiran ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Iglesia ng banal na bundok po ang rehistrado sa langit eh. Wala namang ibang relihiyong nakatala sa langit, kundi Iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang nakatala sa langit, na bunga sa pagkapanganay, na inassembly at pinisya ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya nga iniimbitahan na tayong lahat dahil mapanganib na ang panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito eh. Hindi lang buong mundo magla-lockdown, pati itong mga teknolohiya nito magla-lockdown itong supply nito pagparito ng ating tagapagligtas eh. O di mapalad yung tumatalima, mapalad yung gumaganap at tagatupad ng patotoo. Amen po ba? Amen. Transparent sa social media. Titingin ako sa inyo ng mukhaan ng mata sa mata. Wala pong bayad dito. Ito yung regalo sa atin ng Panginoon Diyos. Forever and ever, love, gift of God dito. Amen po ba? Paniniwala yung regalo sa ating lahat. Kaya maraming nagtayo ng relihiyon ng mga lumitaw, ng mga huwad na mananampalataya, magkakalantat, mananagot pa sa Panginoong Jesucristo eh. Bakit po? Bakit mananagot? Kasi maraming lumitaw na huwad eh. Ikinahiya itong patotoo na ipangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Saan ho natupad? Na ipinapangaral ang testimony na saksi sa pagkabuhay na maguli. Silyado yung nangangaral. Protektado yung nangangaral ng ating tagapagligtas. May authorization. May tinanggap na certification sa Panginoong Jesucristo yung nangangaral sa social media. Iisa lang po ang pangalan ng kaharian na ipinaganda ng tahanan sa langit at binigyan ng tanda. Binigyan tayo ng tanda na paniniwalaan natin, na hahanapin natin yung dalisay na relihiyon sa pulo ng mga dagat here in the Philippines. Amen po ba? Amen. Yung tunay na relihiyon, yung dalisay na relihiyon, may tandang pinaniniwalaan eh. Nagpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli. O, i-edit nyo na. Ano pangalan ng kaharian o nung dalisay na relihiyon ay pinaganda ng tahanan sa langit na binigyan ng tanda ng patotoo na paniniwalaan? Wala namang ibang pangalan ng relihiyon na masusubukan sa banal na kasulatan. Kundi i-upload yung Bible nyo sa gadget nyo, i-write nyo ang Iglesia ng Bundok ng Sayon, lilitaw lahat dyan eh. More than 100 verses. Genesis up to Revelation. Sangayon po tayo doon. Amen. Dinideklara ko po yan. Dinideklara ko po yan. Proud po akong ipaghiyawan sa social media para marinig natin lahat yan. Para masurin nyo rin at ma-edit nyo rin, ma-evaluate nyo rin yung mga religion ngayon naglitawan. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung naliliwanagan na tayo, takasan na natin yung walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Bakit po? Lahat ng tutupad at tatalima na saksi sa pagkabuhay na maguli ang binigyan ng regalo na walang hanggan eh. Naunawaan po ba natin yung regalo binigay sa ating walang hanggan? Buhay na walang hanggan. Nakagagalak po kong alalahanin at gunitain yung kamatayan sa krus at yung muling pagkabuhay hanggang sa muling niyang pagparito eh. At yung mga tinatawag at iniimbitahan na tumatalima ay binibigyan ng katiyakan sa paniniwala eh. Amen po ba? Ilan man ang tawagin sa silangan, kanluran, timog at hilagan pagdating sa paniniwala? Magiging lahi tayo ng tagapagligtas eh. Magiging henerasyon tayo ng ating tagapagligtas. Ako'y naniniwala na
Sa buong mundo pag-uusapan ng iglesia ng bundok na sayo na hindi kilala eh. Amen po ba? Ngayon lang natin nadinig ito eh. Amen po ba? Alam nyo ba katangian at pagkakakilanlan ng iglesia ng bundok ng sayon? Bunga sa pagkapanganay, saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Amen po ba? Amen. Kaya pagdating sa aklat ng Hebreo, ano ho yung sinasabi ro sa chapter 2, ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Panginoon Diyos na di nakikita. O di, Espiritu, pagkilala natin sa ating tagapagligtas. Yan po ang katangian ng iglesia ng banal na bundok ng sayon. Kaya sabi ang sulat ni Apostol Pablo kay kapatid na Timoteo, huwag ikahihiya yung patotoo. Amen po ba? Amen. Saan nyo narinig yung patotoong pinapangaral? Isa lang ang kariringgan nyo ng pangangaral ng may patotoo na sulat ni Apostol Pablo. Sa maraming aklat sa bagong tipan, nakarelated lahat ang paniniwala ng mga sulat ni Apostol Pablo sa Colosas, sa Corinto. Puro nagpapatotoo yung sinuratan ni Apostol Pablo sa Tesalonica, sa Efeso. At ang patibayan ng iglesia ng banal na bundok ng sayon, meron hong pinagsasaligang hula ng mga banal na propeta at may pinagsasaligang patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero in Ephesians chapter 2 verse 20. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak po na alalahanin at gulitain lahat naman tayo tinataka ng Espiritu Santo sa puso't isip sa paniniwala Amen po ba? Amen. Yan o, ang pagkakakilanlan ng maluwalhating iglesia na bunga sa pagkapanganay, naka-recorded sa langit. Sa paniniwala, may mga tatak tayo ng Espiritu Santo sa puso't isip natin lahat Sangayon kayo ron? Amen. O edi merong katiyakan yung mga naghihintay at nagbabantay sa muling pagbalita ng ating tagapagligtas. Natarad na tayo, may mga tatak tayo ng patotoo. Amen po ba? Amen. O, di ba katangi-tangi yung may mga tatak ng patotoo? Na katangi-tangi sa lahat ng mga relihiyon dito sa buong mundo. Di ho ba't nakamamanga, nakagagala? Na bawat isa sa atin may narinig tayong pinangaral na patotoo. Kaya ang sulat ni Apostol Pablo kay kapatid na Timoteo, huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako nabilang mo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Yun ho palang may calling na mga iniimbitahan tinawag ng banal na pagtawag ang paniniwala may patotoo na pinaniniwalaan na saksi sa pagkabuhay na maguli ang lahat ng mga tinawag sa banal na pagtawag Amen po ba? Amen. O di panalo tayo, kapatid at kaibigan. May katiyakan tayo bawat isa. Transparent sa social media naririnig mo. Amen po ba? Amen. O hindi ka makangamba. Ayan na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Wow, nakagagalak. Buhat pa ng panahong walang hanggan ang pagkakakuling sa atin, mga banal pala. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Naunawaan po ba natin? Naririnig natin sa social media na pinaghihiyawan yung patotoo. Naunawaan na po ba natin yung tunay na kaharian na pinaganda ng tahanan sa langit May mga tatak ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. May ginaganap na tanda na ibinigay. Ito yung nagdiriwang ng araw ng Sabat, nanginginig, namamahinga, nagsisisi, tumakas sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan, butis munado,
Nilinis sa paniniwala, sa maruming lakad ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Preparado. Recorded sa langit. Silyado. Napakatibay. Amen po ba? Napakatibay ng kalagayan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Kaya ito po yung nakadefine at nakadignify at nakaseparate na iglesia na registered sa langit eh. May patotoong pinaniniwalaan at may ginaganap tuwing nagpupulong na nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Yung pagpupulong ng pagdiriwang ng iglesia ng banal ng bundok ng Sayon na anak sa pangako ng ating tagapagligtas at lahi sa pagbabagong lahi sa paniniwala ng ating tagapagligtas. Kaya ang sabi ng ating tagapagligtas ako ang daan at katotohanan patungo sa langit paniniwala. Amen po ba? Amen. Alam nyo, paligsahan na itong competition na ito ng paniniwala sa buong mundo in the seventh continent, all over the nations. Amen po ba? Amen. Kaya namnamin natin mabuti at siyasatin natin mabuti yung napapakinggan natin sa social media. Dahil yung salita naririnig natin sa social media, yan din yung salita na ginagamit ng maraming nangangaral ngayon. At yan din ang salita na panukat ng paniniwala nating lahat. Yan din yung salita ng patotoo at timbangan ng paniniwala nating lahat. Yan din yung ruler o measurement ng paniniwala nating lahat. Diyan tayo susok ating lahat. Righteous or unrighteous. Believers or unbelievers. Amen po ba? Amen. Isa lang ang lalabas na banal na salita sa social media nung sertifikado binigyan ng otorisasyon sa pangangaral ng mabuting balita ay may patotoo. Saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nakilala nyo na tunay na sa Diyos. Merong ipinapahayag na hula ng mga banal na propeta on the air sa social media. Transparent, ano? Amen po ba? Kaya kanayaan natin lahat ito kung aaksipin ba natin yung naririnig natin sa social media. Bakit po? Hindi nagkulang ang Panginoong Jesucristo Hindi tayo kinalimutan, hindi tayo iniwanan hanggang kamatayan. In the third day, nung buhayin siya maguli. Eto hanggang ngayon nangangaral siya. Tao rin akong katulad nyo. Binubukay labi ko para marinig niyo yung katuwiran ng patotoo na ginawang kasaysayan na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na yan yung katuwiran ng patotoo na mag-ahatid sa atin kung saan siya naroroon, doon tayong lahat Tinawag niya ngayon yung bahagi ng kanyang katawan na iglesia ng bundok ng Sayon. Tayo templo niya. Tayo pinili niya, ninasa niya, natahanan yung puso't isip natin. Hindi nawawalay sa labi natin yung katuwiran ng patotoo. At sa mga anak natin at mga apo natin at angkan at lahi natin. Amen po ba? Amen. Napakadakil at napakamakapangyarihan ng kanyang salita. Biruin nyo sa mga anak natin at apo natin at magiging angkan at lahi natin. Kaya sabi, huwag mo ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Tignan nyo, magtiis ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo. Naunawaan po ba natin? Hindi sa pasaganaan ng buhay, ano po? Magtiis ng kahirapan dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Ngunit ngayon ay hayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo, na sa bagay na ito ako'y itinalaga na tagapangaral at apostol at guro. Naunawaan po natin yung katayuan ng pangaral at
paniniwala ni Apostol Pablo. Saksi siya sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo yung presensya ng Holy Spirit? Lasahan nating mabuti. At nang makatyak tayo dahil sa talagang napakarami ng panganib na pinakikita sa langit at sa lupa. Amen po ba? Amen. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Jesus. Buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Naunawaan po natin yung pagpapakita ng Panginoong Kristo. Ipinauunawa sa atin ngayon. Kaya ingatan natin itong naririnig natin. Huwag po natin tutoksohin. Huwag natin sasadyain ang talikuran nito. Dahil dito na lang nakasalalay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya sa paniniwala. Amen po ba? Amen. At siya lang ang may kapangyarihan na iligtas tayo sa mga panganib na darating sa madilim na sanlibutan ito. At siya rin ang may kapangyarihan na pagliwanagin sa katotohanan na mga saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli ang madilim na dako ng mundong ito. Dahil nabatbat na po ng puro sinungaling ang dakong mundong ito. Amen po ba? Kaya nga napaka-importante at napakadalisay at napakadakila ng doktrina ng bautismo, paglilinis ng maruming lakad ng paniniwala natin ito ngayon. Naramdaman nyo ba kung paano linisin yung maruming lakad ng paniniwala natin lahat ngayon? Mayroon patotoo. May patotoo po yung dalisay na relihiyon na ipinaganda ng tahanan sa langit. Ano ang pangalan? Pastor. Ano ang pangalan ng dalisay na relihiyon? Bilang katiwala ng maluwalhating iglesia ng bundok ng Sayon. Iglesia ng banal ng bundok ng Sayon, narehistrado sa langit. Makikilala niyo sa paniniwala, nagpapatotoo, saksi sa pagkabuhay na maguli. Kasi ang sabi kay Timoteo, huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Di ako nabilang mo niya. Kundi magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Amen. O sulat din ni Apostol Pablo kay kapatid na Timoteo pagsikapan mong humarap, nasubok sa Diyos. Naunawaan po ba natin kung paano tayo piniprepare na pinagsisikap tayo na humarap, nasubok sa Panginoon Diyos, manggagawang walang anumang ikinahihiya? Ang sulat niya kay Apostol Pablo, huwag mo ikahihiya ang pagpapatotoo Amen po ba tayo dyan? Amen. Kaya po, pakaingatan natin yung naririnig natin sa social media. Ipinaghihiyawan po ito. Unawain natin mabuti. Kaligtasan po ang regalo sa atin lahat nito. At dito lang tayo papasok sa paniniwala na nagpapatotoo tayo na binuhay siyang maguli in the third day, na pagsikapan natin humarap ng subok sa Diyos, manggagabang walang anumang ikinahihiya, na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Nakilala niyo yung nangangaral, gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan, gumagamit ng pagsisiyasat sa kautusan ng mga banal na propeta, may hula ng mga banal na propeta, at may patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero ang paniniwala ng nangangaral sa social media. Pinagsisikapang humarap sa ayon sa sulat ni Apostol Pablo kay kapatid na Timoteo. Ano sulat niya kay kapatid na Timoteo? 2 Timothy chapter 2 verse 7. Isipin mo ang sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking Ebanghelyo. Naunawaan na po natin, mga kapatid at kaibigan, doon sa mga listeners at mga participants ng Panginoong Jesucristo na binibigyan ng katiyakan sa kaligtasan, sa mga nag-iintay sa muli niyang pagparito, ng tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Hallelujah!
Purihin ang Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo bilang saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang kinaiiya. Nakilala niyo yung stand ng paniniwala ni Apostol Pablo. Mangangaral na walang ikinaihiya. Manggagawang walang anumang ikinahihiya na gumagamit ng salitang, gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. Saksi si Apostol Pablo sa pagkabuhay na maguli. Bago siya maging apostol, nagpakita ang Panginoong Jesucristo sa kanya nung hirangi siyang ministro sa kahintilan eh. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Naunawaan po ba natin yung pinagsisikapan na tayong lahat iharap na subok, manggagawang walang anumang ikinahihiya na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. Lahat ng mga manggagawang huwad na manggagaway mananagot sa muling pagparito ng ating tagapagligtas eh. O di, napipil po ba natin yung presensya? O di nakagagala kumarap sa Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito? Manggagawa na naninindigan tayo sa hula ng mga banal na propeta. Naninindigan tayong tapat sa paniniwala sa mga testimony ng mga banal na apostol na saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nakagagalak pong maghintay na sa pagparito ng ating tagapagligtas sa isang dukha at hamak na nagtitiis tayo, nagampanan natin ang ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa isang hamak at katawa-tawang mangangaral, nagtitiis tayong gampanan at ihayag at tumalima sa kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Panginoon Diyos na nagpapatotoo. Yung mga mananampalataya na naghihintay ng katuparan ng lahat ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Dadapwat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan sapagkat sila'y lalong nagpapatuloy sa kasamaan. Ang kanilang salita'y kakalat na gaya ng gangrena na sa mga ito ay si Himeneo at si Pileto na mga taong tungkol sa katotohanan ay nagsisinsay na sinasabing ang pagkabuhay na maguli nakaraan na at ginugulo ang pananampalataya ng marami ng iba. Gayon ang may matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili ring may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga sa Kanya at lumalayo sa mga kaliguan ang bawat isa na sumasampitla sa pangalan ng Panginoon. Naunawaan po natin, kilala ng Panginoon Diyos yung may tatak ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Kahit naguluhin ng mga hidwang mangangaral na sabihin nakalipas na yung pagkabuhay na maguli, kilala ng Panginoon Diyos yung may mga tatak sa puso't isip ng katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Jesus Christ is the justice of our faith. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest track record of our faith. Jesus Christ is the greatest author of our faith. Jesus Christ is the master builder of our faith. Jesus Christ is the greatest anchor of our faith. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga itinagda ang bundok ng Zion hindi po nakikipagtalo Payapang pinapangaral sa social media ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo upang pakinabangan ng mga makakarinig na maniniwala sa hula ng mga banal na propeta na nagpapatotoo yung nangangaral Amen po ba? Di ba naka-related tayo sa paniniwala ng mga banal na apostol na siyang haligi ng kuta ng banal na bayan, ng banal na bundok ng Zion, na may 12 pinagsasaligan ng apostol ng Kordero, ang banal na bayan, ang kuta ng iglesia ng banal na bundok ng Zion ay pinaganda ng tahanan sa langit. Di ba't mga saksing lahat ng mga banal na apostol? O di, tayong mga nanalabi
Iisa ang paniniwala natin, maging ang mga banal na apostol na kapatid natin sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, kilalanin niyo ako sa harap ng maraming tao at kikilalanin ko kayo sa harap ng maraming anghel sa langit at sa harapan ng aming Ama sa langit. Ang hindi kikilala sa akin sa harap ng maraming mga tao, hindi ko kikilalanin sa harap ng mga anghel sa langit at sa harap ng aming Ama sa langit. Amen po ba? Amen. Ang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay sumasampalataya sa nagsugo sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya purihin ang Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo bilang saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan na po natin yung tradisyonal na relihiyon na maraming naghahanap. Kapatid at kaibigan, ikaw ang tradisyonal na relihiyon na gaganap at tatalima ng patotoo. Ikaw ang bahagi ng kanyang katawan. Ikaw ang bahagi ng kanyang kaharian. Ikaw ang bahagi ng kanyang templo. Amen po ba tayo ron? Amen. Amen. Kapatid at kaibigan, kung gusto mong maghintay at magbantay, tumalima tayo sa katwiran ng patotoo. Dito na lang nakasalalay ang paniniwala at katiyakan at kaligtasan nating lahat sa patotoo ng ating tagapagligtas. Katangi-tangi ang Iglesia ng Bundok ng Sayo na non-profit organization na nagbabahagi ng pag-ibig sa buong mundo. Amen po ba? Amen. O ito yung ayuda ng Panginoong Jesucristo, pinapahayag sa social media upang makamit natin yung pangako na tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Ano bilin sa atin? Maraming papa rito nagagamitin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa mga banal na apostol, huwag kayong lalapit sa kanila. Bakit po? Sinabi ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng mga bagay na gagawin niya sa mga banal na apostol ng Kordero. Maliwanag po. Amen. Kaya nung mamulat sa pagkaunawa ang 12 apostol ng Kordero, binasbasan sa Mount Galilee. Pinahayo sila. Pinahayo sila. At sinabi sa kanilang ipangaral ng mabuting balita sa maraming mga bansa at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Mangaral upang mabautismuhan at marinig ng mga makakarinig ng lahat ng pinapangaral ng mga banal na apostol ng Kordero upang malinis sa maruming paniniwala ang lahat ng makakarinig. Sinabi ng ating tagapagligtas sa 12 apostol ng Kordero, kasama niyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ito, kasama natin ang Panginoong Jesucristo. 2 o 3 nagkatipon. Nandito siya sa kalagitnaan natin sa pamamagitan ng katwiran ng patotoo na kanyang ginawa na pinapaalala sa atin bawat isa. Siya ang espiritu ng mga aaliw na umaaliw sa atin ngayon. Siya ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa iyo at sa akin. Sang-ayon ba, kapatid at kaibigan? Amen. Siya nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na ginawa niya na paniniwalaan natin. Kaya tayo bahagi ng kaharian niya. Tayo tatalima. Tayo maniniwala, tayo mag-iintay, tayo magbabantay sa muli niyang pagparito, nadatnan tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya, natapat tayo hanggang wakas na nag-iintay sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo na anumang hirap at pasakit ang nararanasan natin. Mag-intay tayo dahil hindi malilit na karangalan ang regalong daladala niya na ibibigay niya sa iyo at sa akin. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ni Apostol Pablo, gusto niyang ihayag ang hiwagang magaganap sa sayon eh. Yung may kabulukan, nakikita niyo sa akin at sa inyong sarili eh. Pag nahayag na yung ating tagapagligtas sa alapaapi, yung mga kapatid natin may pananampalataya, gigisingin at magiging katulad yan eh. Tayo namang mga nakatayo na nagtiis at nag-intay at naghayag ng kabutihan at walang hanggang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli eh. Sa isang kisapate, yung may kabulukan nakikita niyo sa akin at sa inyong sarili, mapapalitan na ng walang kabulukan eh, magiging katulad niya na tayo eh. Amen po ba? Amen. Roma chapter 8 verse 29. Sa pagparito niya hindi tayo mapapahiyang lahat eh. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung katayuan ng bundok ng Sayon?
Kaya sabi ng ating tagapagligtas, ayon doon sa sulat ni Apostol Ron, hindi na tayo pwedeng turuan ng mga lilitaw na gagamitin yung pangalan ng ating tagapagligtas. Bakit po? Iginawa na tayo ng forever character. Yan yung katwirang nakatatak sa puso't isip natin Hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Yan yung tanda na mapagkakakilanlan sa iglesia ng bundok ng Zion na naka-record sa langit ang pagpupulong natin ngayon. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na yung ating tagapagligtas nakaluklok sa kalangitan nagagalak siya dahil tayo yung mga hinirang at inimbitahan niya at pinili niya at kinahamagan ang umaalala sa pagdiriwang ng patotoo ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Naririnig niya sa kalangitan, nagniningning yung mga itinagdang tumatalima sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Bakit po nagliliwanag dito? Nabalot na tayo ng madilim na kalagayan ng paniniwala. Amen po ba? Kaya tayo magliliwanag sa madilim na dako Dahil sumilang sa puso't isip natin ang tala sa umaga. Sino ang tala sa umaga na sumilang sa puso natin? Ang Panginoong Jesucristo po ang tala sa umaga. Naunawaan po ba natin ang katangian ng paniniwala ng Iglesia ng Bundok ng Zion? Kaya pakiride nyo paki-download nyo sa gadget nyo yung Bible nyo, And then, pakiride ang Iglesia ng Bundok ng Zion at paki-edit na rin yung maraming religion ngayon kung yan ba naka-record sa Bible. At ang banal na Bundok ng Zion na naka-record sa banal na kasulatan, naka-record sa Security Commission sa Republic of the Philippines, naka-record po sa langit bunga sa pagkapangalan. In-assembly ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang imbitasyon sa ating lahat dadapwat ng sinapit na kayo sa Iglesia ng Bundok ng Zion. Ang pagpupulong na nakatala sa langit na bunga sa pagkapanganay. Amen po ba? Kaya ang paalala sa atin mag-ingat tayo doon sa mga gumagamit ng pangalan ng Panginoong Jesucristo na nangangaral sa social media. Maging ako, suriin nyo ako, mga kapatid at kaibigan. Pero gawin natin pamantayan ng timbangan ng paniniwala banal na kasulatan. Ito measurement ng pananampalataya natin. Ito ruler ng pananampalataya natin. Ito timber ng pananampalataya natin. Kaya i-download nyo sa gadget nyo yung Bible nyo. Ang gamit namin, King James Version Bible International Diglot. Dito nyo, ito ang gagawin nyo pinaka spiritual dictionary. Ito ang basihan ng ating pananampalataya. At makikilala nyo yung mga relihiyong nagtayo ngayon kung nakarecord ba sa banal na kasulatan, may hula ba, meron bang testimony ng mga banal na apostol sa paniniwala. Ang banal na bundok po na sayo nakadignify na, recorded sa langit. Sertipikado ng Panginoong Jesucristo sa pangangaral. Binigyan ng authority sa pangangaral. May patotoo sa pangangaral. Amen po ba? Amen. Makikilala niyo tunay na sa Diyos May hula ng mga banal na propeta na siniyasat na ipinapangaral sa social media. May testimony ng mga banal na apostol ng Cordero O ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion ang sabi ng Panginoong Jesucristo ang nangangaral, ang taong ito na nangangaral pagpapalain. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po natin bilin na hindi na tayo pwedeng turuan ng sino bang militaw na gagamitin yung pangalan ng ating tagapagligtas. Ano po sabi doon sa 1 Peter chapter 2, 6, verse 9? Ang banal na kasulatan po, ininagay sa banal na bundok ng Zion, ang sumampalataya ay hindi mapapahiya. Dahil pagparito ng ating tagapagligtas na kung mahayag na siya sa alapaap na espiritu, mahayag na rin tayong katulad niya na espiritu. Kaya buha tayo sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng ating kapatid si Apostol Pedro? Tayo ang bansang banal na sariling bayan na pinili. Tayo ang pinili na bansang banal o bayang banal na sariling pag-aari.
na iniahayag natin yung karangalan ng tumawag at nag-imbita sa atin sa madilim na dako ng mundong ito. Bakit po naging madilim na dako ng mundong ito? Nabatbat ng kasamaan ng lakat ng paniniwala na marami. O ngayon, magliliwanag po sa katotohanan, may patotoo ang dakong madilim na mundong ito. Sangayon po ba tayo ron? Amen. Wala naman kayong magagawa kundi tumalima tayo ngayon. Bakit po? Pinakikita na yung mapanganib na mga kalamidad na dumarating. Naunawaan na po ba natin yung mga tinawag sa pagbabanal. Amen. Makikilala niyo nagbabanal, magpakabanal kayo sapagkat ang ating amay banal. Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto, saksi tayong lahat sa pagkabuhay na magmuli. Upang isa lang yung salitang lalabas sa ating labi, yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Masumpungan tayong sakda ng paniniwala natin, matuwid ang paniniwala natin lahat. Sa muling pagparito meron tayong katiyakan na kumahayag na siya, mahayag na tayong kalarawan niya. Ano po sabi doon sa vision, sa pangitain, magaganap sa ating lahat ngayon. Ang sabi po ni Apostol Juan ay pinakita sa kanya yung mangyayari doon sa itinayong kaharian na tinawag na Iglesia ng Bundok ng Sayon na nakatala sa langit na gumaganap ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na magmuli. Ang sabi ng ating tagapagligtas, mapalad ang gumaganap ng aklat ng hula na ito. Dahil ang tagapagligtas natin na nag-iimbita sa ating lahat ngayon, siya po ang katuparan ng hula ng aklat na ito. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya, ako'y madaling paparito. Mapalad ang tumutupad ng aklat ng hula na ito. Dahil ang ating tagapagligtas sa katuparan ng hula ng aklat na ito na humirang at tumawag sa ating lahat ngayon, na tayo naman ngayon, saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Tayo yung ipinakita kay Apostol Juan doon sa pulo ng Patmos, na tayo yung ipinakita sa kanya na tayo yung katutuparan ng pangitain. Amen po ba? Amen. Nagdiriwang na alive yung pagdiriwang nating lahat na binigyan tayo ng katiyakan ng mga nag-iintay at nagbabantay, nandadatnan tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya, mga tapat tayong nag-iintay sa muli niyang pagparito, nandatnan tayo na buhay tayo sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection, people of Zion, mga kapatid at mga kaibigan. Muli, binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus na nag-imbita sa atin upang bigyan tayo ng katiyakan sa mga pag-iintay natin at pagbabantay natin at nang tayong ikinabubuhay natin yung katuwiran ng patotoo upang huwag tayong mapahama kundi magkaroon tayo ng katiyakan na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. God bless, people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Sa lahat po ng mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, hindi ba't napakabuti, napakadakila, isang napakagaling na kalagayan na maging bahagi tayo ng banal na pagtawag ng ating Panginoong Diyos. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't sa ating lahat, samantalahin natin ang panahon. Gugulin natin ang ating pag-iisip, ang ating mga puso, ang ating buong pagkilos, ang ating buong kaluluwa, na ito'y magamit natin, mga kapatid at mga kaibigan, sa isang dalisay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos bilang isang bayan na banal ang kanyang pagkatawag sa bawat isa na tumataan sa buong sanlibutan. Patuloy tayong mga galak na magsiawit ng pagpupuri at pagpapasalamat. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Patuloy tayong magsiawit, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty.
Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayong magpasalamat at magbalik ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na ang luklukan ay nasa sangkalangitan, na ang mga matay patuloy na nagmamasid sa kanyang mga hilirang. Tunay nga, Panginoon, na buong kagalakan namin na patuloy na itaas sa iyo ang aming pagpapasalamat. Sapagkat Ikaw ang Panginoong Diyos na nag-iisa, na patuloy na naghahayag ng lahat ng mga bagay sa ikabubuti ng lahat ng iyong mga tinawag at hinirang. Salamat, Panginoon, sa isang banal na pagkatawag sa bawat isa namin, na ngayon nagkaroon kami ng dakila at banal na pagkakataon na patuloy na maipaglingkod ang aming buong pag-iisip, ang aming buong puso, ang aming buong kalakasan, ang aming buong kaluluwa sa paglilingkod sa iyong dakila at banal na pangalan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat kalakip ng iyong pagkatawag sa amin ang mga dakilang abilin at paalala na kung kami may dumadanas ng iba't ibang uri ng kalumbayan, ng iba't ibang pasakit, kalungkutan, mga pagsubok at kahirapan, tunay nga, Panginoon, na Ika'y hindi nagkukulang ng pagpapaalala sa amin na ang lahat ng mga bagay ay pagtiisan at patuloy na batahin, na may buong kalakip na pagtitiwala sa iyo sapagkat pawang ang lahat ng mga bagay na ito ay bahagi lang ng aming paglilingkod at ito'y alang-alang sa Ebanghelyo na itiniwala mo sa bawat isa sa amin upang patuloy naming pakaingatan at patuloy na ipamuhay at maging kaluguran mo sa iyong daong luluban sa sangkalangitan. Amen. Salamat, Panginoon, nagagalak ang aming mga puso na patuloy na itaas sa iyo ang aming dakilang pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon naman lubos, tayong lahat ng mga magkakapatid ay magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.